Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Dismissed DPWH Engineer JP Mendoza umalis na sa protective custody ng Kamara. Pagsusuri sa quality control sa isang proyekto, layo ng bubuuing department order ng DPWH. At Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi iiwanan ang Baho de Masinloc matapos ideklara ng China na gagawin itong nature reserve. Formal nang pinangalanan ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang mga individual na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang imbestigahan ang mga di-umanong korupsyon sa flood control project sa bansa. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Mayroon ng mga mukha ang bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nitong Sabado, September 13, sinabi na ng Malacanang ang mga individual na itinalaga ng Pangulo upang imbestigahan ang mga questionableng flood control project sa bansa sa nakalipas na 10 taon sa bisa ng Executive Order No. 94. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Ang ICI ay binubuo ng isang chairperson at 2 miyembro. Unang commission member, si former Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Singson. Nagsilbi itong kalihim sa DPWH noong administrasyon ni former President Noynoy Aquino III mula taong 2010 hanggang taong 2016. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this commission's work. Pangalawa namang miyembro si SGV and Company Country Managing Partner Rosana A. Fajardo. Pagpapakilala ng palasyo, si Fajardo ay isang certified public accountant na may higit 30 taong karanasan sa auditing, internal controls at risk management. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Bukod sa mga miyembro, pinangalanan na rin ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor sa ICI at magsisilbing investigador ng komisyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang maitutulong ni Mayor Magalong bilang dating Deputy Director General ng Philippine National Police at dati ring Director ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Samantala, ayon kay Yusek Castro, susunod namang papangalanan ng Pangulo ang magiging ICI chairperson. Pagtitiyak ng palasyo, voluntaryong tinanggap ng mga ito ang kanilang tungkulin at wala kahit isa sa kanila ang konektado sa ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Agaran ring magsisimula ang trabaho nito kung saan walang sisinuhin sa isasagawang imbestigasyon kahit kamag-anak, kaibigan o kaalyado. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umalis na sa protective custody ng House of Representatives ang dismissed DPWH engineer na si JP Mendoza. Samantala, iginagalang naman ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Riton ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor to the Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Wala na sa protective custody ng House of Representatives si JP Mendoza, ang dismissed DPWH engineer na humarap sa pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom as of September 12, 2025. Una itong humingi ng tulong sa Kamara dahil umano sa banta sa kanyang buhay at pamilya.
Ayon kay House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nais ni Mendoza na makasama ang pamilya nito sa panahong ito. Sina Mendoza at Bryce Hernandez, isa pang dismissed DPWH engineer at nag-uugnay kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Umaasa naman si Congressman Ridon na dadalo pa rin sa pagdinig ng Joint House Panel si Mendoza. Wala pang petsa ang susunod na pagdinig ng House Infracom. Samantala, iginagalang naman ni Congressman Ridon ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na italaga bilang Special Advisor to the Independent Commission for Infrastructure o ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Gayunman, dapat anyang isaalang-alang ng ICI ang mga naunang pahayag ng Baguio City Mayor hinggil sa umano'y katiwalian sa infrastructure at flood control projects. Ito ay upang matukoy kung dapat bang mag-inhibit ito sa ilang kaso upang maiwasan ang anumang hinalang may kinikilingan nito. Kumpiyansa naman ng Bicol Saro Representative sa competence at integridad ng mga bumubuo sa ICI. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng Department of Public Works and Highways ang Department Order na may kapangyarihan para sa pagsusuri ng quality control sa isinasagawang mga proyekto. Tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon na hahabulin nila ang mga isinasangkot na contractor upang mabawi ang pera na mula sa taong bayan. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Kakulangan ng paraan para ma-check ang quality control. Ito ang mga problemang napansin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa mga ginawa niyang pag-ikot sa mga maanumalyang flood control project. Gaya na lamang ng flood control project sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro, kung saan nang sukatin ng inilagay na sheet pile, imbis na 12 meters ay 3 meters lang ang nakitang nakabaon. Paulit-ulit ko naririnig yung excuse. Masyado pong madami, wala po kaming tao, hindi po namin ma-check. Sinabi yan ni Alcantara nung kinausap ng mga tao natin si Regional Director Pakanan ng Oriental Mindoro. Yun din ang sinabi niya. Hindi daw niya ma-check. Kailangan pong magbago yan. Hindi po pwede yan. Ayon sa kalihim, bago bayaran ng pamahalaan ng isang proyekto, dapat ay nasuring maigi ang kalidad ng pagkakagawa nito. Paano ka magbabayad ng buo sa isang kontraktor kung hindi mo na-check yung gawa ng kontraktor na yon? Pag kayo nagpagawa ng bahay, babayaran nyo ba ng buo ang kontraktor ninyo? Kung may problema yung ginawa niyang bahay para sa inyo, kung may tulo, kung bitak-bitak yung semento, di ba hindi nyo babayaran? Papaayos nyo muna, hindi ba, bago nyo bayaran? Dapat ganun din. Hindi ganon ang nangyayari dito. Hindi ganon. Kitang-kita naman natin. Samantala, bukod naman sa paghahain ng reklamo, isa pa sa siniguro ni Secretary Dizon na hahabulin nila ang mga inireklamong kontraktor para maibalik ang pera na kinuha umano galing sa katiwalian. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng pahayag tungkol sa nakatakdasa na nilang pagharap sa House Committee on Appropriations noong Biyernes, September 12. Ang detalye sa report ni Jed Daresina. Hindi totoo ang mga ulat na sinabotahe o hindi nila sinipot ang budget hearing. Ito ang iginiit ng Office of the Vice President sa isang opisyal na pahayag. Ayon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, handa silang humarap noong Biyernes, September 12 sa House Committee on Appropriations. Ngunit anila, ang House of Representatives mismo ang tumanggi na tanggapin ang kanilang delegasyon. Tinukoy ng OVP na tinanggihan ng Kamara ang kanilang delegasyon na pinamumunuan ng isang Assistant Secretary. Kaugnay nito, naglabas ang opisina ni Vice President Sara Duterte ng screenshot nang umano'y palitan ng mensahe ng Vice Presidente at ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na siyang sponsor ng budget para sa OVP. Makikita sa mensahe na 10:07 ng umaga noong September 12 na sinabi ng sender na isang undersecretary ang dapat dumalo upang ipagtanggol ang budget ng OVP.
at ipinaalam na kailangan nilang ipagpaliban ang briefing until further notice. Sa nasabing palitan ng mensahe, hindi nakasaad kung anong oras tumugon si VP Sara. Pero base sa screenshot, sinabi umano ni VP Duterte na may sakit si OVP Chief of Staff, Undersecretary Zuleika Lopez, kaya siya ang dadalo para rito. Ngunit sa halip na ituloy ang pagdinig, pinili ng budget sponsor na ipagpaliban ito at inutusan si VP Duterte at ang OVP Group na huwag nang magtungo sa batasan. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na huwag na kayong pumunta dito dahil ganon din kung wala si Yusek Zuleika Lopez. And then I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. Kaya kaugnay ng issue, minabuti ng House Committee on Appropriations na ipagpaliban ang deliberasyon para sa panukalang pondo sa susunod na taon ng Office of the Vice President, kung saan nireschedule ito bukas September 16 at inaasahang dadalo rito ang pangalawang Pangulo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibago umanong kudeta sa Senado ang kumalat sa social media para sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Pinabulaanan naman ito ni Senator Panfilo Lacson at tinawag na fakey breaking news ang naturang ulat. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nakalikom na ng bilang para maging tagapangulo ng Senado si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang kumalat sa social media nitong weekend na nagsasabing isa na naman itong regodon sa Senado. Sa Facebook page ng nagpakilalang digital news network na nakabase sa Davao City at Pagadian City, inihayag nito na galing umano ang breaking news sa kanilang reliable source. Agad namang naglabas ng pahayag dito si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson upang pabulaanan ang post na nagsasabing may pagbabago na naman sa pamunuan ng Senado. Ayon kay Senador Ping Lacson, peke ito at may intensyon na manlinlang at manglito. Minamalit din anya nito ang intelihensya ng bagong Senate Majority Bloc at nagbabakasakaling may tumalon at pumirma. Tinawag niya rin itong mapanghangad ng masama, mapagkubli at desperado. Dagdag pa ni Lacson, kung may kantaan niyang achy breaky hearts, ito naman anya ay fakey breaking news. Paliwanag ng senador, may maayos at profesional na paraan para magkaroon ng palitan sa liderato ng Senado. Ito anya ay sa pamamagitan ng pagtawag o paglapit sa Senate President. Kasunod nito ay ang pagpapaalam at pagpapakita ng resolusyon para sa sinusuportahang liderato na pinirmahan ng hindi bababa sa 13 senador. Pagkatapos nito anya ay ang pagbibitiw ng nakaupong Senate President sa pagbubukas ng sesyon. Hindi anya ito isinasagawa sa pamamagitan ng isang media outlet maging ito man ay kilala sa buong bansa o hindi tanyag. Noong September 8, nagkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng Senado kung saan naihalal ng Senate President si dating Minority Leader Vicente Sotto III. Pinalitan nito si Senador Francis Chis Escudero matapos magsilbi bilang tagapangulo ng Senado ng mahigit 1 taon at 3 buwan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na kahapon ang 2025 bar examinations na isinagawa sa iba't ibang local testing centers sa bansa. Inaasahang malalaman ang resulta ng pagsusulit sa Enero ng susunod na taon. May payo naman ang bar chairperson sa mga naghahangad na maging abogado. Narito ang report ni Dante Amento. Mahigit 11,000 ang kumuha ng bar examinations ngayong taon sa 14 na local testing centers sa iba't ibang lugar kasama na sa Visayas at Mindanao. Kahapon ay natapos na ang ikatlo at huling araw ng pagsusulit. Nagkaroon ng bar sa lubong o inabangan ng mga magulang, kaanak at mga kaibigan ang paglabas ng mga examinee kung saan sila kumuha ng bar exams. Nagpasalamat ang mga bar takers sa suporta na ipinakita sa kanila
habang kumuha ng pagsusulit hanggang matapos ang isa sa pinakamahirap na pagsusulit sa bansa. Salamat sa Diyos kasi nakaraos kaming lahat, barristers, partakers dito sa Philippine Bar Exam 2025. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nagdasal, sumuporta, bukod sa mga taong ito na pamantasan ng lungsod ng Maynila. I'm just thankful kasi hindi lahat nakakaroon ng privilege to get this far and have the opportunity to take the bar and represent their university. Ayon sa Supreme Court, inaasahan na mailalabas ang resulta ng pagsusulit sa Enero ng susunod na taon at ang oath-taking naman ng mga bagong abogado sa February 2026. Payo ng 2025 Bar Chair sa mga nagnanais maging abogado na bagamat kumakain ng malaking oras ang pag-aaral ng abogasya, mahalaga pa rin anya na magkaroon ng tamang pahinga at kapag oras na ng bar exams ay hindi dapat kinakabahan sapagkat hindi ito makakatulong. Nervousness is not a desirable thing when it comes to bar exams. I think too much reading also and giving lengthy answers is a mistake. Bar examinees should also be careful when reading the questions. They must learn to spot the correct issue and avoid over-analyzing an otherwise simple question. These are also fatal. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaga. Nagpahayag ng matibay na paninindigan ng Armed Forces of the Philippines na mananatili silang nakabantay sa Scarborough Shoal matapos ideklara ng China na gagawin umano itong nature reserve. Samantala patuloy namang pinalalakas ang reservists ng AFP sa gitna ng mga kinakaharap na hamon sa seguridad at mga kalamidad ng bansa. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Tiniyak ng sandataang lakas ng Pilipinas na hindi nila iiwan ang Bajo de Masinloc. Ito'y bilang tugon sa bagong hakbang ng China na plano nitong magtayo ng nature reserve sa nasabing bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang pisikal na presensya ang susi para mapigilan ang mga hakbang ng China sa nasabing bahura. Yes, meron po tayong mga contingency plans at ang pinaka-strategy po natin talaga is dapat hindi natin iwan yung West Philippine Sea because the name of the game is presence, physical presence. Kung sino po yung nandyan, siya ang may control ng area. Kaya hindi po natin iiwan ang West Philippine Sea. May nakahanda na ring contingency plan ang AFP sakaling ipagbawal ng China sa mga mangingisdang Pilipino ang pagpasok sa Scarborough Shoal. Tiniyak naman ito na patuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Navy, katuwang ang Philippine Coast Guard upang siguruhin ang kaligtasan at karapatan ng mga mangingisda sa lugar. Muling binigyang diin ni Browner na labag sa international law ang ginawang pagdeklara ng China dahil nasa loob ito ng 200 nautical miles exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Hindi naman po ako isang abogado but talagang kitang-kita na labag sa batas ito. This is illegal, no? Yung kanilang ginawang hakbangin na ito. But our Department of Foreign Affairs is already filing the necessary charges or complaints, kaya't magtiwala po tayo dun sa proseso. Hindi naman po pwede na lumusob lang tayo dun at sakupin din yung Bajo de Masinloc. Samantala, nitong Sabado, kinilala ng AFP at Department of National Defense ang malaking ambag ng Reservist Command sa pagdiriwang ng 46 National Reservist Week. Ayon kay Browner, umabot na sa mahigit 1 milyon ang mga reservists sa bansa. Subalit kailangan pa rin ng dagdag puwersa upang matugunan ang mas malalaking hamon na kinakaharap ng Pilipinas. We are in the process of determining the number of reservists that we really need. Pero definitely ay kailangan natin ng mas marami pang mga reservists dahil sa mga challenges na hinaharap natin. No, meron tayong challenge dun sa West Philippine Sea, meron tayong challenge na hinaharap pa rin sa internal security,
And of course, taon-taon meron tayong disasters. Meron tayong mga bagyo, may mga earthquakes, may mga pagputok ng bulkan. At sino ang nasa frontline? Ang mga reservists natin. Sa pagdiriwang, ipinamalas ng Naval Reserve Command ang kanilang husay sa pagresponde sa mga sakuna gaya ng malawakang pagbaha at malakas na lindol, kabilang na ang posibleng pagtama ng The Big One sa Maynila. Samantala, nagpakita rin ang Philippine Air Force Reservists ng warfighting capability, gaya ng paggamit ng drone sa isang hijacking scenario. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa Dr. Santos Avenue, Parañaque City. Dito po sa kaliwang bahagi or sa kanang bahagi na papunta ng Baclaran, ay may kaunting pagtigil po dito sa may stoplight. Pero tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan. At sa kabilang bahagi naman na papunta ng Sukat Extension Road, ay bumabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan. Sa ating live feed po sa EDSA Bagong Barrio, ay tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane dito po sa mga papunta ng Monumento at gayon din sa papunta ng Balintawak. Sa mga luluwas ng Maynila at papunta ng norte sa North Luzon Expressway, may kaunting pagbagal po dito sa may Balintawak Toll Plaza. Subalit sa iba't ibang bahagi po ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX. At sa Pardo Service Road, Cebu City, maluwag po ang sitwasyon ng kalsada sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Isang rescue operation ang isinagawa ng local authorities sa Mauban, Quezon kagabi. Ito ay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang isang bahay sa Sitio Aluhing, Barangay San Lorenzo, Mauban, Quezon. Bunsod ito ng walang tigil na pag-ulan na naranasan sa buong maghapon sa lugar dahilan ng paglambot ng lupa. Nakaranas din ng pagbaha sa ilang lugar, gayunman wala pang ipinaabot na ulat ang lokal na pamahalaan kung may nasaktan sa nangyari. Nagtulong-tulong ang ilang sangay ng lokal na pamahalaan ng Davao sa pagsasagawa ng road clearing at cleaning operations sa ilang lugar sa lungsod kahapon. Kabilang na ang City Engineers Office, City Environment and Natural Resources Office o CENRO, City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, Public Safety and Security Office at Ancillary Services Unit. Ito ay matapos umapaw ang tubig at bahain ang ilang lugar sa Davao, bunsod ng malakas na ulan noong Sabado. Umabot kasi sa Code Red o Critical Level ang Talomo River sa Barangay Tugbok at Talomo Proper, habang Code Yellow o Alert Level naman ang Matina River na malapit sa Barangay Matina Biao at Matina Crossing. Wala lamang naiulat na nasaktan sa insidente. 70 senior citizens sa Socsargen ang tumanggap ng kabuuang 700,000 cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act o ECA. Ginanap ang pamamahagi kasabay ng ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang bawat senior citizen ay nakatanggap ng tig 10,000 pesos. Isa sa mga benepisyaryo si Ganay Mendal Bongon, 86 years old, mula sa Lake Cebu. Nagbigay din ang ahensya ng libreng check-up at dental kits sa mga benepisyaryo. Nangako ang local government unit ng Lake Cebu na tataasan ng pondo para sa mga senior citizen upang mapatupad ang mas maraming programa at serbisyo bilang pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa komunidad. Nasa halos 100,000 na ang bilang ng mga centenarian o 100 ang edad at higit pa sa bansang Japan. Batay sa ulat ng Health Ministry ng bansa, nasa 99,763 na ang mga centenarian sa Japan nitong buwan ng Setyembre. Nasa 88% ng bilang ng ito ay mga babae. 114 years old ang pinakamatandang individual.
Ito na ang ika-55 taon na nakapagtala ng record high na bilang ng centenarian ang Japan. Pumanaw na ang former British World Boxing Champion na si Ricky Hatton sa edad na 46. Ayon sa report ng Greater Manchester Police, natagpuan ang kanyang labi sa kanyang address sa Hyde, Northwest England nitong linggo. Hindi naman itinuturing ng pulisya na suspicious ang kanyang pagkamatay. Ilan din sa tumatak na laban ni Hatton ang laban niya kina Floyd Mayweather Jr. noong 2007 at kay pambansang kamao at 8-time Division World Champion Manny Pacquiao noong 2009. Sa Facebook post naman ni Pacquiao, nagpaabot ito ng mensahe ng pakikiramay at sinabi nitong hindi lang magaling na manlalaro si Hatton, kundi isa ring matapang at mabait na tao sa labas ng ring. Kumpleto na ang listahan ng mga kupunang aabante sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Ang detalye sa report ni JP Meade. Second to the last sets of games sa quarterfinals ang bakbakan sa hardcourt sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Matapos ang pagtutuos ng mga kupunan, kumpleto na ang mga papasok sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa first game, do or die para sa DOJ Beacons at Ombudsman Graph Busters dahil ang kanilang pagtutuos ang magiging ticket to the semifinals. Maagang nagpakita ng determinasyon ang DOJ Beacons. Ngunit bago matapos ang unang quarter, bumida sina Attorney Ian Mateo at Attorney George Atutubo para sa Ombudsman Graph Busters na nagtala ng 12-0 run. Hawak nila ang lamang na 20-14. Sa second frame, lalong lumobo ang lamang ng Graph Busters at umabot ito ng 21 puntos bago matapos ang first half, 41-22. Hindi naman sumuko ang DOJ Beacons. Sa third quarter, pinangunahan ni Prosecutor Chester Natividad ang 11-2 run na nagbaba sa lamang ng Graph Busters. Nagtapos ang third frame sa score na 49-43. Sa last 10 minute of action ng kanilang pagtutuos, ibinuhos na ng mga manlalaro ang kanilang puwersa para makuha ang ticket sa semifinals. Mula sa 9 puntos na ibaba pa ng DOJ Beacons ang kalamangan ng Ombudsman Graph Busters sa 3 puntos mula sa kontribusyon ng back-to-back shots ni Prosecutor Ed Solidon. 3 minutes and 25 seconds remaining. Nagtabla pa ang dalawang kupunan sa score na all 53 matapos maipasok ni Prosecutor Solidon ang isa sa dalawang free throw dahilan para tumawag ng timeout si Coach Danny Florano ng Ombudsman Graph Busters. With 2 minutes and 55 seconds remaining, naipasok ang under the basket ni Prosecutor Ryan Taihopon para umabante ng 1 puntos ang DOJ Beacons. 1 minute and 29 seconds remaining, naipasok naman ni Attorney Francis Palacio ang isang crucial 3-pointer para ibalik muli ang advantage ng Ombudsman Graph Busters. With 16 seconds remaining, bago matapos ang laban, isang crucial play ang plinano ni Coach Danny Florano para selyuhan na ang kanilang panalo. Isang sigaw din ang ginawa ng Ombudsman Graph Busters mula sa kanilang huddle para i-boost ang kanilang moral. Sinubukan ng DOJ Beacons na humabol pero sa kalagitnaan ng kanilang plano, isang steal ang nakuha ni Attorney Chill Benaid ng Ombudsman Graph Busters at inubos na nila ang oras. Final score, 60-56 in favor of Ombudsman Graph Busters. Best player of the game si Attorney Francis Palacio na kumamada ng 22 points, 5 rebounds, 2 assists at 3 steals. Masaya pero alam namin na hindi pa dito nagtatapos yung challenge namin. So medyo kinakabahan kasi papasok kami sa semis. Hopefully, pasok na kami sa semis at mas mahirap yung mga susunod na challenges. Sana ma-overcome pa namin sila. Pero
Again, ilang taon na yung nakalipas since nakapasok kami sa ganitong stage. Kaya excited kami, masaya kami sa effort ng bawat isa. Samantala, wagi via forfeiture ang BJMP Greyhounds mula sa kanilang schedule kontra sa Executive Branch Commanders na nauna nang na-eliminate bago ang kanilang nakatakdang laro. Aabante sa semifinals ang AFP Cavaliers, Judiciary Magis, Ombudsman Graph Busters at BJMP Greyhounds. Laglag naman sa quarterfinals ang GSIS Furies, PNP Responders, DOJ Beacons at Executive Branch Commanders. Sa huling set of games sa quarterfinals sa Miyerkules, September 17 sa Paco Arena sa Maynila, nakaschedule sa first game ang GSIS Furies versus Judiciary Magis. At sa second game, ang undefeated na AFP Cavaliers kontra sa PNP Responders. Mapapanood ang live stream ng susunod na mga laban sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs, chapter 26, verse 12 na nagsasabi, nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? May higit na pag-asa sa mangmang kaysa kanya. Seest thou a man wise in his own conceit? There is more hope of a fool than of him. Mga kasangbahay, sino ba sa inyo ang halos buong araw nakaupo habang nagtatrabaho o kaya nag-aaral? I'm sure marami yan. Kaya, hindi nakakapagtaka kung may mga sumasakit-sakit na yun. Likod, batok, kamay, lahat na, balikat. Kaya bago pa yan lumala, pag-usapan natin ang sikreto para maging komportable at healthy sa daily grind. Yan ang ergonomics. Big word. That's right, Joshua. Naku, lalo na at nagkakaroon na ngayon ng mga online classes at work from home. Ang dami na nating reklamo. Naku, nanakit na ang liig, likod at saka kamay. Ito na lang talaga yung mga naiipon natin sa araw-araw. No? Yung mga sakit ng katawan. Pero nararanasan kasi yan kapag mali ang postura o hindi maayos ang gamit sa paligid. Pero para maiwasan yan ng mga everyday struggles natin, makakatulong ang ergonomics. Right. Pwede kayong magkaroon ng simpleng setup lang pero ergonomic friendly. Minsan, simpleng pag-adjust ng upuan, pag-angat ng monitor o pag-take ng break every hour. Malaking tulong na yun. Diba? Sa mga ganyan mga daily natin sa mga offices. Pero kung gusto nyo ng bongga na high-tech at stylish, pwede rin yan. Imagine, less sakit sa katawan and more energy para sa work and school. Kaya pag-usapan natin kung paano natin mapapabuti ang daily grind natin gamit ang tamang ergonomic hacks. Maliit na changes pero big game changers sa productivity at overall health. At para mas guided tayo, kasama natin ngayon si Miss Mary Ann Bragas, isang registered occupational therapist. Good morning po, Miss Mary Ann. Good morning po. Good morning. Welcome po sa Good Morning, Kuya. Bati po tayo sa mga kasambahay natin. Good morning po. Ito ba para sa mga nagtatrabaho sa opisina, ano po ba ang dapat nilang malaman pagdating dito sa ergonomics? Depende po kasi kung ano ang budget. Kung nasa low budget tayo, may pambili tayo ng ganitong setup. Usually nga kasi pag sinabing ergonomics, medyo mas mahal yung price compared dun sa mga readily available lang na mga item, no? Mas mahal yung mga ergonomic, mga design. Yes. Pero we can adjust yung kung anong meron tayo sa bahay. Sige po, unahin natin. Meron tayong ganito. So, i-adjust natin siya according to kung paano talaga yung neutral o tamang posture sa upuan. Okay, sample na, sample. Simulan po siguro natin sa siguro sa monitor. Ano po ba yung mga ganyan? Ito ba muna? Sige. Ito pala muna. Ako muna magsasample po. Go, sample muna. Sige po. O kunyari, si Ian nagtatrabaho. Upo po dito, 9 to 5 nakaupo. Grabe naman. O yan. Usually ganyan, laptop lang po.
Tapos kung nasa coffee shop ka, ganito lang yung upuan. Or kung nasa bahay, ganito lang din. Wala, ganyan-ganyan yung itsura ko eh. Dilat na dilat pa pag yung laptop ako. Ito po, ano pong issue sa ganitong klaseng setup? Malapit. Pag ganito po kasi, mas maganda kung na-adjust yung upuan. Yung upuan talaga eh. Okay, pero upuan. kung wala talaga kayong ganitong klaseng upuan, yung na-adjust, what we can do is to insert something sa upuan na ito. Pillow, gano'n. Pwede po, pwede. Pwede tayo Sige nga, try nga natin. Pillow mo, pillow. Lalagyan natin ng... Saan po ilalagay? Ayan. Sa likod lang? Sa likod? Oo, sa likod. And dapat sana, mas maganda kung you're seated all the way to the back of the chair. All the way. Ayan, oo. Tapos itong pillow na to, kailangan kasi siya for lumbar support. Yung lumbar spine natin, meron kasi siyang inward curve. So, doon natin nilalagay yung pillow. So, hindi siya mataas sa pagkalagay. Dapat sa baba lang. Baba. Sa baba. Tapos, ano po, kumbaga parang ipipress pa likod, ganyan? Or kailangan po parang naka-steady pa rin na straight body? Hindi mo naman talaga ma-maintain yung straight na straight eh. After 20 minutes, eventually mag-slouch ka na. Oo nga eh. So, mas maganda kung medyo naka-recline ka ng konti. Okay. And then, yung upuan mo, pwedeng iusog mo siya closer to the table. Ayan. Kaso, ang next na problem mo dito, yung sa baba ng mesa. Since yung mesa natin, rigid siya, no? Fixed siya, hindi siya na-adjust. Maganda sana kung walang desk. Minsan kasi merong mga pull-over desk sa ilalim. Or yung mga ganito, meron siyang sa ilalim. So, nakakaharang. Oo, nakaharang na sa tuhod niya. Kapag po ganito po yung mga upuan, tapos gusto ko pong mag-de-quattro, mag-cross ng legs, okay lang po ba yun? Nakaka-apekto po ba yun sa posture? O dapat wag na lang? Kasi po minsan nakakangawit kapag sobrang tagal. Actually, pwede kang gumawa ng kahit anong posture, position sa chair, for as long as saglit lang yun. Ang kailangan talaga nating i-maintain ng mas matagal is yung neutral position. So yung sabi mo leg crossing, pwede siyang gawin pero kailangan for a few minutes lang. Tapos bumalik ka ulit sa proper neutral position. Kasi pag gano'n, medyo malikot din ako eh. Kapag pwede naman. Hindi naman kasi pwedeng rigid kang nakaganon for 8 hours straight, di ba? Hindi naman pala kailangan. Pero dito pa sa monitor, kasi usually pag laptop fix na yan, ganyan na yung monitor niya. Unlike sa mga ganitong klase mga monitors. Ano po ba yung mga dapat nating bantayan or pwede nating adjustment na pwedeng gawin sa ganitong klaseng setup? Kapag sa monitor, dapat kasi ang height niya ay kung meron kang horizontal line, it's at eye level dapat. So, or kunyari ito, nakaupo si Ian, eye level ni Ian, nandito yung monitor niya dapat. And then yung distance niya from the person is dapat fully extended ang arm mo. Sige, fully extend mo the arm mo. Fully extended na arm. Yes. Yan. Tapos yung monitor mo, ayan siya. Eye level. Yes, at then eye level. So, ano kaya ang pwede nating ilagay para ganyan sana yung position ng laptop? Pwede po nating lagyan dito ng ano ba tawag? Libro. Yes. Usually, libro lang madali. Yes. O kaya diba pahawak mo sa kapatid mo. Isang oras na kaganyan, no? Yes, ayan, ganyan. May ganyan na pala? Yes, yan. Nabibili online, diba? Okay. May online naman. Kung walang ganito, pwede rin ang book stand. Yung wooden book stand. Yan. Bongga. So medyo tumaas na yung monitor mo, di ba? Amazing. Tama. Ganun lang, stand. Galing Pero paano po yung yung elbow? Yung type na placement. Siyempre paano po yan? Oo nga po, hindi na po comfortable mag-type. Hindi na kunyari mag-type ka, kunyari mag-type ka. Actually, yung height ng... Ang sakit niya, no? Ganyan ka magta-type buong araw. Oo. Carpal tunnel ka niya. Kailangan, meron ka sanang itaas mo pa yung seat mo. Okay. I-adjust mo na. Kasi nga naman, hindi adjustable ang chair. Okay. So, dagdagan ng So, medyo elbow height na ba? Medyo elbow height. Yan. Ayun, medyo po. Okay. So, sa ganitong setup, ang importante po, yung elbow natin, nagre-rest siya dun sa lamesa ng... Yes, flat. 90 degrees sana. 90 degrees, hindi mas mababa dun sa lamesa. Yes. Kasi nakataas no? Oo. Actually, kung mababa pa rin, pwedeng maglagay ng libro para mas tumaas pa siya. Sige, dagdagan pa. More. Dagdagan pa natin para umangat, syempre. More.
Or pwede po ba another unan? Pwede rin, oo, pwede rin. Basta hanggang sa Pero umangat tingnan muna siya. natin, baka okay na siya. Yan. Okay, so since yung monitor natin okay na siya, pero ang problema naman natin ngayon, yung kanyang keyboard. So, Keyboard na ang pwedeng gawin, hindi naman kasi pwedeng mag-type ng nakaganyan. Naka-extend ang wrist. So, we can make use of a compact external na Bluetooth keyboard. Ay, ito, pwede. Ayan. So, kailangan bumili Keyboard ng na lang. extra. Yes. Yun, so pwede natin siguro. Ay, meron pong tanong dyan tungkol sa mga keyboards. Kasi may mga keyboards na ganito yung layout niya. Na parang parallel sa isa't isa. Tapos meron naman yung mga A-type keyboards na parang angled yung pagkakalatag ng mga keys. May benefits po ba yung mga ganong klaseng mga Okay keyboards? din naman, pero if hindi ma-maintain yung natural, neutral posture, hindi rin siya okay. Tsaka, minsan kasi yung mga ganon masyadong mahaba, yung keyboard. So, ang mangyayari, imbis na compact siya, na everything is in midline, ang nangyayari, dahil mahaba ang keyboard mo, yung shoulder mo tends to abduct or spread, no? Okay. Ayan. So, pag nag-a-abduct ka, mas lalong nag-exert ng effort yung mga muscles mo on the shoulder. Unlike kapag Mas maganda you keep para your elbows close to your body, sa midline. Pati yung mouse mo dapat nasa midline ng Pero meron naman ginagawa yung na-adjust nila mismo yung keyboard nila. Tinitilt nila pa ganyan or pa ganun. Advisable po ba yung mga ganong Hindi practice? po. Mas maganda kung straight lang siya. Kasi the way you position your keyboard will affect also kung paano yung posture ng wrist mo. So kung nakatilt na ganun, gaganon ka rin yung wrist mo. So you have to make it in such a way na your workstation will force you into a neutral position. Okay. Okay. Sample. Ay, Pakita mo pa. Yan. Komportable naman. Basa kamay ko. Ayan. Tapos ito po, Miss Ana, dati po naaalala ko, yung pinsan ko, pagka nag-work siya, meron siyang parang mga cushion na nilalagay sa ilalim ng wrist niya. Oo. Para daw kasi hindi siya masyadong mangawit. Advisable po ba yung mga ganun? Pwede rin po. Opo. So kung meron tayong wrist rest, yung nabibili, okay din. Kung wala naman, pwedeng rolled towel lang. Pwede palang improvise. Rolled towel na lang po. Yan. Ganyan lang siya. Yan. Oo nga, no? Patungan ng ano. Pwede na rin. Yes. Ng And then, palms. O yan. layo po natin ng konti. Arm's length. Po, arm's length dapat. Oo, mas relax. Ganun kalayo. And pakiramdam iyan. Parang antokin nga ako eh. Hindi pala maganda. Hindi, na-relax kasi na-relax. Unlike kapag medyo nga naman nakaganon kang ngalay sa shoulders. Yes. Ito, Eventually parang ang relax sakit lang. dito. Diba? Sa kakatype. Ayun. So, Miss Ann, paano naman po? Ito po kasi iniisip ko kanina. Kanina po kasi in-adjust natin yung height ni Ian sa pamamagitan ng paglalagay ng extra na unan, extra na libro or notebook. Naisip ko naman po, paano po kapag maliit po yung uupo? So ang tendency po, dahil umaangat yung ano niya, seat niya, yung paa niya, nakalaylay na. Nakaganon na po, parang Nakahang. nakakangawit. Ano pong pwedeng gawin namin dun? Tali. Pero dahil sa height niya, hindi naman siya matangkad kasi dangling. siya, Ano? no? Opo. Pero kung mas maliit, meron ba tayong mas maliit? Acting ka na lang, kunyari lumiit ka. Kunwari lumiit kunyari ka. yung mga yung paa mo, yung Dangling paa yung mo paa, nakalaylay. Nakalaylay na. Yan. Opo. So, Paano? ang pwede nating ilagay dyan ay... Eh ma'am, sige si ma'am. Ayan. Try natin. Yes. Ayan yan. Pag nakalaylay yung paa. Kasi in-adjust natin yung seat height. Tumaas. Pinataas natin, so tumaas. Kaso ang Ayun. problema, tataas din Ayun. naman yung sa paa. Hindi na siya flat on the floor. Okay, so what we can use is a footrest. O kaya stool. Pwede po ba yung mga stool? libro, anything na makakapagpaangat ng paa mo. Gano'ng kataas po yung advisable? Kasi yung iba gusto naman, nakaganon na eh. Parang magbabaka na yung pwesto. Ano naman po yung Dapat maliit lang. Naka 90 degrees pa rin po. 90 degrees Huwag pala masyadong mataas. 90 degrees sa paa. Ganyan sa ankle. lang. Opo. Degrees pa rin. Yan. Hindi pala So, meron maganda tayo- pong... Ayan, ipakita natin. Ayan, meron tayong footrest. Patungan ng paa. Yes, pwede pong ganyan. Ay, Ayun. Kaso po masyado siyang mataas. So kung pwedeng mas mababa pa dito, pwedeng libro. Pwedeng libro na lang. Okay. Meron po tayo libro Sa ang dito. goal maging 90 degrees. Oo. Tapo natin ang libro. So pwedeng Pwedeng pala. libro na lang. Or ito. Ay, ayun. Ito, may box. tingnan natin kung Sakaling- talagang susukatin mo talaga, trial and error din kung ano yung sakto doon sa ano Oo, mo. tapos parang yun na siya yung gagamitin mo no araw-araw. Ayan. Is it Yun. better po? Parang sinukat. Yes. Yan, no? So ang importante, 90 degrees yung tuhod. Hindi siya nakalaylay. Ano po ba ang pwedeng
maging injuries kapag kunyari matagal po nakalaylay yung paa. Ahang lang ang paa. Pag matagal pong nakalaylay, pwedeng it would lead to poor circulation sa legs natin. Oo nga, no? Parang naiipit nga. Kaya mamamanhid. Yes, namamanhid. Okay. Pero ito po yung mga tipid tips natin kung sakaling walang budget for ergonomics. Dito naman tayo sa may budget. Ito na. Ayan. Budget na. Ang ganda ng setup natin dito, Bongga. Secretary, please. Bossing. Mag-request ka naman ng kape. Table, no? Ayan. Yan ang magandang setup talaga. Okay. Pero ito po, tingnan natin yung bawat isa, yung checklist natin. First, yung monitor placement po. Tama po ba yung ganito? Para medyo nakatingala ako dito. Tama, ano po ba yung... Actually, ang talagang i-check nyo po muna yung chair ninyo. Chair muna. Okay. Chair muna. Ito po. Okay. Chair, ito po. So, adjustable naman po siya, no? I-adjust. Okay. So, yung height ng seat natin would depend on the height of our keyboard and mouse. On the height of our desk. Hindi ka ba nabababaan sa chair? Ay, hindi ko alam. Hindi kasi. Kailangan pa nating iangat. Ayoko wala akong alam eh. Pero ano po ba yung mga dapat nating changes na gawin dito sa chair na to? Kasi ako parang komportable naman po ako. Pero ano ba yung dapat? Tama. Kasi minsan, komportable pero mali pala yung yung pwesto ng upo. Pero yun yung komportable sa akin. Wag lang po masyadong straight yung likod. Kasi may natural curvature yung spine natin. Mas maganda kung hindi masyadong straight. Kasi pag mas straight lang, it would cause unnecessary pressure sa spine natin kapag masyado namang straight ang position ng back natin due to gravity. Gravity can make us slouch. Ay, nako. Eventually. Ito pong posture ngayon ni Joshua. Mas maganda kung kung medyo reclined konti. Ito po, ayan. Konti lang naman po. Yan. Hindi masyadong straight yung likod ko. Pero ito pong arms ko, nakalaylay. Parang hindi po siya nakalapat dun sa armrest. Yung sa armrest naman po, actually accessory lang naman yan sa chair. Hindi siya masyadong importante. Nagagamit lang siguro siya if you have to stand up from the chair or to sit down on a chair. Pero wala po siyang effect in total when it comes to posture. Not really, opo. Kasi it should not be on the way of you using the keyboard. Adjust din pala. Pwede rin naman pong i-adjust. Pero when you're using the keyboard, hindi mo siya talaga kailangan. Ay, okay. Akala ko kailangan hindi pala. Support doon. Hindi naman po. Hindi naman kailangan. Legs mo, okay, comfortable ka ba? Kasi kayo nabanggit natin, kailangan 90 degrees yung tuhod. So, ito yung ma-check natin. Parang tingin ko 90 degrees naman yung tuhod ko dito. Tsaka, kapag umupo ba, yung iba po kasi parang hindi ginagamit yung buong seat pan na ito lang, ganito lang, sa edge lang nakaupo. Dapat po talaga sit all the way back to the chair. Kailangan gamitin yung buong upuan. Yes, para yung likod nyo nakasupport sa backrest. Okay, tapos na po ba yung mga checklist sa upuan? Na-check na po natin lahat? Yung height na lang po niyan. Tingnan natin kung tama ang height natin. Ang height ng seat sa desk. Na-adjust naman pala to. So, pagka nilapit natin sa desk, pasok. Ayan, pasok po. Wala, hindi. Mataas. Masyado mataas yung table. Kulang. Yes, tama po. Masyado pong mataas. Kulang yung height pala. So, kung lalapat yung arms mo sa table, hindi siya 90 degree kung ilalagay mo. Yes. Try mo nga. So, kailangan po, i-adjust natin yung upuan. Yung kuan, itong chair. Para 90 degrees na sa... Pero since adjustable naman po yung desk, okay. Pwede rin palang i-adjust yung table. Yes, paano nga ba ito i-adjust? Pag CEO yung galing. Sige nga, try nga natin. So, yung chair po muna. Dapat feet flat on the floor. Kaya nga. Kasi masyado siyang tumaas. Kapag masyado kong tinaas, medyo hindi na flat yung... Tama. So, dapat ibabalik natin. Ayan. Okay. Kapag hindi na-adjust yung upuan, yung lamesa na lang ang mag-adjust. Yes. So, ano kailangan ibababa? Yes. Para nakaangat po yung ano ko, no? Nakaangat pa siya. Sige nga, ibaba natin. Po natin yung desk. Sige pa. Lower pa. Ayan. Ganyan ka ba? Elbow height. Yan, elbow height lang po. Ang ganda, oh. Ang baba lang pala ng table. Ako po kasi minsan parang gusto ko yung mataas yung table. Kasi gusto ko po nakasubsob talaga yung mukha ko dun sa dahil sa mata eh. Pero dapat lang pala talaga ganito. So ang reminder po sa pag-a-adjust ng chair, dapat yung paa flat on the floor. So siguro po, tama po ba yung uunahin sa susunod yung table? Yes. Chair muna talaga. Chair muna ang adjustment, susunod yung table.
Then monitor, arm's length. Yes. Tapos eye level. And then for the chair, it's very important to not buy online. Kasi ang daming chairs online. Ayaw nga po. Yung mga adjustable Madali chairs online, wag. Mas maganda if you buy it in a physical store, matetest mo talaga. Mafi-fit mo kung komportable ka talaga. Kasi totoo nga po, yung dati kasi may nabili ako na ergonomic chair na akala ko malambot yung seat. Pero sobrang nipis ng foam. So, ang sakit ng puwet ko. So, lalagyan ko pa siya ng ng foam. So, kailangan talaga, personal na nakikita. Hindi mo makikita yung quality rin. Yes. Pero, alam nyo, mga kasangbahay, meron tayong kasama dito na hindi palaging nakaupo kasi mahilig siya magluto. Di ba, Ira? Yes! Good morning naman sa mga friendly namin na very nag-ergonomics kayo dyan, ha? Pero yun, ang ganda ng topic nila. Ngayon kasama ko si Tini Beth. Ang guest mo for today. Yes, ang ating guest for today. Pero totoo yun, hindi ako palaging nakaupo lalo kapag nasa kusina. Kasi una, mas comfortable na magluto or maghiwa, ganyan. Kapag nakatayo ka, parang wala pa naman ako nakikitang nagluluto, nakaupo. Ako pag naghihiwa minsan. Oo nga, nakita ko. Pero kasi kahit noon sa kitchen dati, sa school namin, tinuturo din pati yung proper na height dapat nung mismong mga kitchen counter. Kasi kapag long term na, lalo sa mga chefs, ganyan, nagkakaroon sila ng mga long term na mga sakit kapag improper yung height. So, dapat, sakto fit para dun sa height nila kasi para hindi sila magkakaroon ng mga muscle strains, ganyan. So, yun, ito yung natin, mga natutunan ko doon, sana ma-apply natin yun palagi. Pero ito na nga, ito na po mga kasangbahay. What's for breakfast? Ito po, mabilis lang kasi minsan nagmamadali tayo. Pero gusto natin full pack pa rin tayo ng masustansya pa rin. Nutrients at syempre ng pampa-energize ng umaga natin. So meron tayong gagawin na berries shake. So berries kasi gusto natin rich in antioxidants. So yung berries natin dito, strawberry at raspberries. Frozen pa yan. Frozen ito kasi para hindi na tayo gumamit talaga ng yelo. Ayan. Pero kasi naalala ko nung tinanong ko kay Doc Bunny Bernardo, yung ating pong naturopathic medicine practitioner, sinabi ko, Doc, hindi ba nababawasan ng nutrients kapag frozen yung isang gulay or prutas? Sabi niya, hindi naman daw. Halos same lang daw ng benefits. Kaya, this is still beneficial. At ito, para syempre, matunaw naman to sa blender natin, meron tayong chocolate na soy milk. Alam mo kasi na ako yung bisita mo Kanina sabi ko, pwede rin naman plain milk yung gamitin nyo, yung full cream milk. Pero kasi, sabi ko kasi, lalagyan ko kasi siya ng peanut butter. So, meron akong ginagaya na chocolate na ganun yung lasa niya. Yun yung atake natin for today. So, soy milk kasi this is rich in plant-based protein din. So, maganda rin siya para mas long-lasting yung energy natin. At saka chocolate para, alam mo naman, na-miss. Naku-curious ako, peanut butter tapos chocolate, no? Ano kayang lasa diba, merong sikat na chocolate na peanut butter na may chocolate. Yes! Okay. At saka actually, itong recipe na to, ginaya ko to sa isang sikat na naggumagawa ng mga berries. Medyo mahal umorder doon. Alam mo yun, na-try natin medyo pricey nga na sa 300. Ito kasi yung yield nito, halos makakagawa ka na ng 3, ng 4. So ito, peanut butter, maganda to kasi protein din siya at may mga healthy fats. And of course, pang additional natin na pang patamis kung medyo maaasiman po kayo, pwede tayo maglagay ng honey, which is alam natin na very, very nutritious para sa ating katawan. So ayan, mga nakasulat pa, rich in nutrients and antioxidants, antibacterial and everything. Walang halong chemical. Diba? So yan, abangan po natin mamaya kung paano natin gagawin ang procedure ng ating berries shake. At ngayon po, kumustahin naman natin. Hello! Ito, dito. Ang isinasagawang MCGI Weekly Medical Mission sa Bataan. Naroon po si Sis Camille Lalang. Hello po, Sis Camille. Yes, good morning Kuya and good morning rin sa inyo yan, Sis Ira. And po nagbabalik po kami mula rito sa ating MCGI Clinic dito po sa Barangay Diwa, Pilar, Bataan, kung saan tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagbibigay ng iba't ibang serbisyo or iba't ibang
medical services sa atin po mga kasambahay at mga kababayan dito po malapit. And open pa rin po ang ating registration hanggang 9 a.m. Kaya naman po yung ating mga kababayan po patuloy pa rin din po yung pagdating dito para makapagpa-register po sa anumang services na kanilang i-avail ngayong araw. And patuloy pa rin po yung pagbibigay po natin maging yung mga pagkain at mga paalmusal po sa ating mga kababayan para habang sila po ay naghihintay ay makapag-almusal na po sila. And kanina po Sis Ira, no, meron po tayong nakasama dito or meron po tayong nakakwentuhan na taga dito po siya sa Barangay Diwa. Ay, okay, sige po, hanapin po natin siya. Parang nawala po yata siya. Ayan, eto po siya. Actually, kaya yari po kasi kanina ni nanay sa kanyang check-up. Ayan, sige po, hanapin niyo lang po yung inyong tsinelas po. Ayan po, ayan. Tapos na po siya magpa-check up. Ay, hindi pa. Ay, pasensya na po. Ayan, ongoing po pala yung kanyang check up with our optometrist po. Sige po, pwede po kayong bumati. Good morning po. Good morning din po. Sa inyo lahat. Ayan po, ano po yung papa-check up po ninyo ngayon? Sa mata po. Tsaka sa yung meron po yung sa high blood, diabetes. Ayun po. Ayan po. So, kanina po, kausap niyo na po yung ating optometrist. Kumusta naman po yung sabi po sa inyong, mata po, yung lagay po? Yan po sa labas, malinaw. Natingnan doon sa likod, malinaw po. Ayun, iaabot na po sana sa lamit. Tinawag na naman ako. Ayan. Mamaya po, kukunin po natin. Balik kasi kanina po, Sis Ira, nakwento po ni Nanay Loretta na dati na po kayo nagsasalamin. Tama po ba? Ay, malabo na rin po. Ibinigay nila doon sa malabo, hindi ko po ata mata. Siyempre, naghahanap din po ng linaw yung mata ko. May tulis po ako, nagbabasa ng Biblia. Ay kung bisan, naalis ko na. Kasi nga, malabo na eh. Ay, sabi nung hipag ko, ate, sabi niya, meron ikang doon ay, ika ng mga doktor. Punta ka, sabi niya, inimbitahan ako ng hipag ko, si Janet. O sige, baka wala akong gagawin. Uunahin ko. Salamat po sa Diyos. Yan, salamat po sa Diyos, Nanay Loretta, no? And after nyo pong magpa-optical ay magpapacheck naman po kayo for for your high blood po. Opo, magbibigay na nga sana sila ng gamot. Ayun po, sige po. Sige po, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayan, para maklaim na po niya sa ating MCGI Pharmacy yung kanya pong mga gamot na inireseta din naman po ng ating mga medical staff at ating mga doctors. And bukod po riyan, as of 7:30 a.m. Sis Ira, ay meron na po tayong total of 112 registered patients. Kung saan meron po tayong 26 sa medical consultation adult, 17 sa pediatric consultation, 45 naman po sa dental services, at sa ating optical services with free reading glasses, meron po tayong 17. At sa ating free haircut para sa mga kalalakihan, meron po tayong 7. And awat tulong po ng Diyos, God willing, lahat po yan ay ating mapapagserbisyuhan sa tulong po ng ating mga medical staff at mga kasama po ngayong araw. And sa ating po mga kasambahay na nagnanais pa pong magpa-check up, next week naman po, abangan po ninyo kami. Next week po ulit ng Monday. Diyan po kami sa Barangay Mountain View, Mariveles, Bataan. Kita-kita po tayo dyan sa mga nagnanais pong magpa-check up rin po. Pupunta po dyan ang ating MCGI Clinic. At ito po ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, Sis Ira. And Sis Tini. Salamat po sa Diyos, Sis Camille Malang mula dyan sa Pilar, Bataan. At syempre pasalamatan din natin ang lahat po ng volunteer doctors na palaging tumutuwang sa MCGI Medical Mission dyan po sa Bataan. At sa MCGI Law Center na pwede naman pong lapitan ng ating pong mga kababayan para naman sa kanilang mga legal concerns. And syempre, shout out po sa buong MCGI medical team and staff. Salamat po sa Diyos sa laging pagsama, pagtuwang at syempre yung pakikiisa sa atin sa paggawa ng mabuti at kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Salamat po sa Diyos. At ito na mga kasambahay ang ating what's for breakfast. So procedure na agad-agad. Dahil wala na kayong poproblemahin dito. Dump lang ng ingredients. Ilagay lang ng lagay. So ngayon, lagay na muna natin yung ating frozen na strawberries. Yan, kung gusto mo tulungan din
Tini Bells, pwede naman. Sige. Lagay muna natin tong kalahati. Ano bang may Sige, buo na to. Pag-abot lang ang kaya Ay, ibigay nalaglag. sa'yo. Wala kayong nakita. Sige, lagay natin yung half lang nito. Ano bang tawag dito? Ito, raspberry. Raspberry na. Sabi ko si Tini maglagay, ako din naglagay. Kaya nga. Di, isa lang kasi yung ano natin. Pasaway. Ikaw tsaka ikaw yung nandyan. Siguro ikaw Teka na lang, kamayin na natin. Malinis mo yung kamay kung makakasangbahay. Ayan. Kalahati lang muna kasi minsan mahal po yung raspberry. Kaya tipid-tipid tips muna tayo. Tsaka baka masyado na nating mapuno, sumobra na to sa isang baso. And next, yung Ito, saging. maganda sana frozen talaga yung bananas. Ihinabo lang natin to kanina ng habol sa freezer. Pero kung hindi naman frozen, okay lang din. Actually, yan yung ginagamit namin na yung sobrang pahinog na talaga na saging. Yun yung ginagamit namin pampatamis din sa bahay kapag gumagawa kami ng shake. Kasi nga, yun kesa natural mag-sugar pa sugars tayo. niya. Tapos maglagay na tayo ng konting-konting peanut butter lang kasi wala naman kayong allergy sa peanut butter, Wala diba? naman. Yan. Ingat lang din kasi baka mamaya mayroong allergic sa peanut butter. Ayan. Huwag mo lang lalagyan ng chicken. Kasi si Ian allergic sa chicken. Yan. Tapos, Pero peanut butter goods lagay na natin yung ating milk. Pwede naman tayong mag-add niyan gradually kapag nag-shake na tayo kasi meron tayong gustong ma-reach na consistency talaga. Tapos lagay ganun lang kadami ang ilalagay pala. Akala ko ilalagay yan lahat. Hindi. Tingnan natin mamaya kapag hindi siya kagad na na halo. Tapos konting-konti muna na honey. Mamaya tayo mag-adjust. Lagi na lang tayo nag-a-adjust. Anong yung magandang ilagay? Kasi di ba meron na rin siyang parang medyo maasim-asim, may halong asim na honey. Basta honey, kahit ano. Basta yung pure honey talaga. Kasi may iba, parang may halong asukal yan. So yan, ngayon, mga kasangbahay, blend na natin. Yan yung sinasabi ko. Na hindi siya kagad umiikot. Pagka ganyan, mga kasangbahay, pwede kayo mag-add pa ng more liquid. Kasi para di nyo rin masira yung blender nyo. Yan, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay, very nutritious. And that's it! Ayan na siya. Konting-konting ikot lang. At good na yan for your breakfast, mga kasabay, lalo na dun sa mga ayaw kumain ng mga solid foods kapag umaga. Kasi meron sinasabi nila kapag solid yung kinakain daw nila sa umaga, nahihirapan daw silang magtunaw Yung may mga ganun Yan. Tsaka yung may mga physical activities every morning. Siguro bago kayo gumawa ng mga physical activities nyo, inom kayo nitong ating high in shake. protein na kasi itong shake natin na to. So pwede ba ako makingi ng baso dyan? Yes. Nibbles? Sali na natin. Ganun lang kabilis mga kasangbahay, di ba? Teka, sana wag natin maitapon ito. Ayan, ang perfect ng consistency. Yun din yung gusto ko ma-achieve dahil kaya ako nilagyan ng peanut butter kasi mas nagiging creamy siya. Sige, lagyan pa natin yung isa. Pwede pa kayo mag-garnish dyan ng chocolate siguro. Chopped chocolates. Pang-cute lang. Tsaka yung sa mga tingin nyo, kailangan ng katawan nyo siguro. Pwede kayang lagyan ng nuts, tapos i-blender Pwede naman. Yung iba nga nilalagyan pa to ng ng chia seeds, ganyan. Pero yung chia seeds kasi dapat ibabad mo muna, i-hydrate mo muna siya. So that's it mga kasangbahay. Ito na ang ating berries shake. Sobrang simple lang gawin. Kahit ako na hindi mahilig gumalaw-galaw sa kusina, kaya ko siyang gawin kasi ikaw nagagawa ng next batch. Yung para saan? Sa mga friends natin ba yun? Ay, dadamihan ko ng asukal para magka-energy sila. Gusto mo bang tikman na? Unahan na? Oo, let's sige, cheers! Okay. Matamis ba? Gusto ko yung lasa. Saktong-sakto yung lasa. Kasi may halo nung asim, nung tamis, tsaka yung texture ng mismong drink, panalo. Ito yung gusto ko na texture kasi ayoko nung higop-higop lang kapag shake. Na nagiging tubig na. Yun, buti na lang. At dahil dyan, ito na, ipasa na natin sa mga kasama natin na very concerned sa kanilang mga posture. Yes. Ayan, balik na natin sa kanila, kina Celine, Ian, Joshua, at kay Miss Mary Ann. Salamat, Ira and Tini! Naku, parang ang sarap. Excited na kami. Tira nyo kami huwag nyo kami kubusan yan. Pero ito ngayon, babalik tayo sa discussion natin. Kasi tatanong naman natin kay Miss Ann, ano ba yung mga pwedeng gawin kapag
Ito na. Kasi ako in real life situation, alam niyo sa bahay, nakaganto lang talaga ako. Nakasubsub ako ganyan. Ayan yung model natin. Oo, ito na yung mga, lahat ng maling mga posture nasa akin na po yan. So, tatanong natin kay Sis, ano ba yung tama? Tapos ano yung risk na mararamdaman ko kung lagi po ako nakaganto, Miss Ann? Kaya nga. Yung ganyan pong position, anong dapat? Sige po, polisin niyo po yan. Kasi pagka ganyan, it would masyado malapit yung mata mo sa monitor, it would create eye strain, eye fatigue, ano? Ayan. So, dapat sana, yung ginawa natin kanina, yung arm's length, ay extended yung arms mo, yan. Tapos, yan na yung distance ng monitor from your eyes. And then, what you can do is, kung masyado parang may eye fatigue ka na, follow the 20-20-20 rule. So, look at something at a 20 feet distance for 20 seconds. Every 20 minutes. So, titingin po ako sa malayo? Yes. For 20 seconds. Halimbawa, 20 minutes ka nang nakaganyan. So, after 20 minutes, tingin ka muna sa isang malayong object for 20 seconds. Miss Ann, ito naman po yung kamay ko problema, no? Lagi akong nakaganto. Ano po yung sasakit sa akin? Ano po yung magiging effect? Ayan, yung likod mo talaga. Ako, likod talaga. Yes, yung neck mo. Tapos, kasi yung position din ng arms mo, mali din siya. So, neck pain, shoulder pain, back pain, lahat ng pain. Lahat ng pain, pati ngipin. Oo, dahil sa posture mong nakaganon, ano? Akala ko talaga pera yung iniipon pag nagtatrabaho. Sakit pala ng katawan. Sakit pala ng katawan. So, yun po yung mga dapat iwasan, ay yung mga na dapat hindi nakaslouch. Yes. Tapos yung level po ng monitor, ayun. Miss Ann, paano po pag sumasakit na? Alimbawa po dahil nga lagi po ako nakaganon, sumasakit na po, ano po yung pwede kong gawin para ma-relieve yung pain? Okay, para ma-relieve yung pain, depende kung anong masakit sa'yo. Kung neck siya, o kung yung shoulders mo, yung mga neck rotations, like rotate mo yung head mo, o tilt, pwede rin, tilt. Pag tinilt mo siya, make sure that, for example, ititilt mo siya, yung head mo on the right side, yung left hand mo, ilagay mo siya sa likod mo. Tapos itilt mo yung head mo on the right. Ayan, so it would create a stretch on your neck. Oo nga, nararamdaman ko po dito. Tsaka naririnig ko rin, tumutunog-tunog na yung mga ano ko, May mga tunog-tunog na tayo dito, Bia. Ayan. Tapos since lagi kang nakaslouch, do an exercise that will bring you out of that sitting posture. So, baligtarin mo lang yung posture. So, since nakaslouch ka, pwede mong gawin, dito naman ay i-open mo yung chest mo. So, you can interlace your fingers, put them at the back of your head, tapos stretch mo, lean slightly backward. Yan. Parang, yan siya. Hold it for 5 to 10 seconds, mga 5 to 10 repetitions. Pwede. Yan siya. Tapos every rin po ba to? Every 20 minutes? Parang 20-20-20 rule? Pwede rin naman, or after an hour, pwede rin naman. Tapos for the lower back, pwede rin, pwedeng may exercise din dyan. Tatayo ka lang po. Sample. Ayan. Tapos put your hands on your waist. Tapos, ayun lang, maglilin ka rin slightly back. Uy, tumunog. Naramdaman ko yan. Okay. So, i-hold mo dapat yung position na yun for 5 to 10 seconds. 5 to 10 seconds. Right? Mafe-feel mo siya sa likod mo, sa lower back mo. Ayan. Oo nga, parang may stretch. Kumbaga, binabaligtad mo lang yung sitting posture. From nakaupo, tayo ka lang. Okay. Okay, ayun. Na-stretch na ba yung mga likod nyo? Tumunog nga yung likod ko. Ang sarap ng stretch Ayan, ako. Ano po kung next natin? Since ito po yung mga examples, di ba, ng mga, kumbaga, reminders na kailangan i-avoid. Siyempre, yung sa likod po, dapat, kumbaga, hindi nakaslouch, ganyan. Yes. Tapos, kumbaga, ano to tawag dito? Saka may sa shoulders po para maiwasan yung nandito. Kaya naman po yung mga yung mga tamang gagawin pag mga ganyan. Umaim na yung kasama ko dito. Okay, porket ang ganda ng setup mo. Ayan, kasi adjustable lahat Kaya ang daling gawing ergonomic yung workstation niya. So what you can do is, again, kailangan yung monitor mo, ganyan arm's lang length. layo. Arm's length lang siya. Eye level. Yes, eye level lang siya. Or slightly below eye level. Okay. Tapos, yung keyboard mo and your mouse should be in your midline. Midline. Midline lang siya. Keep your elbows in a 90-degree angle. Ganon din naman sa knees and your ankle. Ayan. So, naka 90, 90, 90. Pati yung hips 90. Ang perfect naman yan. And then sit
all the way to the back of the chair. Yun. Ayan, medyo slightly reclined. Okay. Yan yung sanang magandang setup. Hindi na sasakit yung katawan ko na ito. Sa tingin mo ba pag ganyan, sisipagin ka na mag-aral? Sisipagin ako matulog. Sisipagin ako magtrabaho kasi kailangan kong bumili ng ganito. Oo, tama yun. Pero I'm not saying na dapat buong oras, buong 8 hours straight, ganito na yung posture. Dapat mag-shift ka rin into some posture na sitting position na komportable ka rin. Pwedeng mag-lean ka konti forward, yan, pero saglit lang dapat. Tapos bumalik ka lang din ulit. Or much better if you have to stand up ka muna, tapos march in place, o kaya get a glass of water. Ay, sakto po, naalala ko, sabi niyo po, pwedeng tumayo tapos mag-march in place. Okay lang po ba yung nagtatrabaho habang nakatayo? Since natataas naman po yung ating Bonito! Good question. Okay, angat natin. Ayan, sige go. Abracadabra. Hintayin lang natin. May mga numbers kasi dito. So dito po, pag nakatayo siya, that po yung arms ganun din? Yes. 90 degrees pa rin naman dapat. Sige nga, sukatin mo nga. Masyado nang mataas. Ay, masyado mataas. Para naman, yung ganun pa rin. Sa elbow pa rin. Mababa. Ayan. Para mababa. Ayan, taas pa daw. Pero nakalaylay pa rin yung ano ko. Yan. Sige pa, konti pa. Oops. Iyon. Masyadong mataas. Baba ng konti. Yan. Alright. Ang galing na. Tapos pwede kang mag-march in place. Sige. Uy! Para di ka antokin din. Yung pong iba, nakikita ko, Miss Ann, meron silang treadmill. Okay lang po ba yung pag nag-work, naglalakad? Parang ang hirap po. Yung iba, basta safe lang po. Kasi baka mamaya masubsob naman yung nagte-treadmill, nasubsob na siya. Pero nga maganda may option na ganito kasi kahit naman po ba ergonomic yung mga upuan natin, may risk pa rin po kapag kunyari talagang 8 hours ka lang nakaupo kahit ba ergonomic yung pag-position mo. Yes, meron pa rin naman po. Kaya mas maganda pa may ganitong option din ng tayo-tayo, lakad-lakad. Pero hindi rin naman po magandang matagal kang nakatayo. Ay, hindi rin. Dapat no more than 20 minutes ka lang. Nakatayo. 20 minutes lang din. Paano yung mga nagtatrabaho nung bawal umupo? Ako, pag nagtuturo po ako kasi Miss Ann, nakatayo lang ako 3 hours. Wow! Hindi pwedeng umupo. Ano po, naglalakad-lakad po. Tapos naupo po ako sa table nakaganto. Ay, masama yan. Kasi ayoko pong nang nakaupo, feeling ko po, hindi ako makita ng mga estudyante. So, umiingay sila. So, nakatayo lang. Minsan sa ibabaw po ng mesa, naka-Indian seat ako sa ibabaw ng mesa. Ganun. Ay, naku, X. Mali wala yun. Pero kala mauupo din. Minsan, gusto ko lang magtanong tungkol dun sa mga ergonomics kasi ngayon, yung mga ergonomics na mga designed na mga equipment, kunyari, mouse, chair, mas mahal siya compared dun sa mga regular lang na mga mga equipment na nabibili. Pero kailangan ba talaga ergonomic o pwede naman silang magsukat na lang sa mga stores ng kumbaga yung komportable sa kanila. Talaga bang ganun kalaki yung big deal kapag ergonomic yung nakalagay? Mas maganda po talaga sana. Pero kung you're on a low budget, pwedeng yun nga, yung ginawa natin kanina, mag-modify ka na lang, mag-insert ka ng pillow or small box or mga books para tumaas ang monitor mo, ganyan, kung wala kang ganitong setup. Habang wala pang budget, ganito muna. Ito muna. Tapos pag nakaipon na, unti-unti. Ito na. Unti-unti. Para di sumakit. Mag-invest ka into something like this, especially kung ito na talaga yung trabaho mo. Opo. Kasi kung ito na talaga yung trabaho mo, parang mas tipid ka. Kung mag-i-invest ka sa ganito, hindi ka magpapa-ospital, di ba? Yes, hindi ka magpapa-physical therapy dahil masakit na yung likod mo. Ayan. Ang hirap tiisin nga naman ng ganung mga sakit-sakit. Tsaka may tanong din po pala ako dun sa sa mga like keyboard and mouse. Kasi ako po, meron akong mouse sa bahay, medyo maliit sa kamay ko. So, mas advisable po ba na kailangan alamin din natin yung size ng mouse? Kasi sa akin po, medyo malaki yung kamay ko kumpara sa mga, yung mga maliliit lang na mouse. May advantage po ba yun kapag medyo malaki yung mouse, malaki din yung kamay ko kapag ganun? Yes, dapat fit lang siya sa kamay mo. Kasi kung masyadong malaki yung kamay mo, tapos maliit naman ang mouse, di ba, ang tendency is magaganon, parang yung kamay mo nakaganon siya. Instead na dapat relax lang. Dapat hindi ka gigil sa mouse eh. Relax ka lang. Relax sa neutral position lang. Kasi pag masyado namang malaki, ang tendency nag-extend naman yung wrist mo. Okay. So mali na naman yung posture. Dapat halos neutral lang. Flat lang.
As much as possible, neutral yung position mo. Pwede po tayo magkaroon ng mga injury po ba, mga ganun? Po, pwede rin po. Through time, pag tumagal, no? Yung tinatawag na carpal tunnel syndrome, Yung pwede uso yun. talaga, no? Usually, Yung parang namamanhid na, masakit na yung kamay. Ito anong pakiramdam? Try mo. Ito kasi, parang kakaiba mouse, yung ano niya, no? Kakaiba yung ergonomic design mouse. niyo. Pero ang pansin ko dito tumatama yung table. Ay, yung tama. Yun yung nakapatong. Kasi may palm oil. Iba-iba rin, no? Pero tawag ergonomic nga yung tawag din sa mga ganitong mouse. Pwede rin naman gumamit ka ng yung may mousepad na meron siyang wrist rest. Ito meron tayo nito eh. Saan? Okay din Wrist yan. rest. Yes. O kaya yung rolled towel, Okay lang, pwede kahit na naman wala. yun. Yan yung tawag. Ito. Ayan. Meron tayo yan. Yun pala. Okay, pwede rin pala to. Yan. Oh, ito mas Para sa masarap. wrist. Yes. Okay. Meron na Diba? isang Mas buong neutral. ganun talaga. Try mo. Yan, sige. Oh, di ba? Sa akin hindi. Ay, Parang ayaw ba't mo? ganun to? Parang iba-iba yung opinion natin sa buhay. Iba-iba yung Pero yung wrist rest natin, kung hindi man ito yung rolled towel, dapat sana mas maganda kung hindi siya sa wrist talaga. They call it wrist rest, pero Okay, dapat hindi naman dyan. Hindi Actually, pala. kasi naiipit pa rin Kaya yung nga nerve pala. dyan. So, Magkaka-carpal tunnel syndrome ka pa check rin. mo nga kung hindi ito. Ito. Hindi rin. Ay, hindi rin. Saan po yung dapat na patungan? Dapat sa palm. Ayun. Ganun pala ginagamit yun. So, dapat dito po. Mas less sensitive Ay, kasi tama. yung palm natin. Yan. No, mas less. Ayun, Yan. okay na. Sabi ko na, may mali kanina eh. Hindi, pero hindi nga. Parang hindi nga siya komportable kapag dito sa wrist nakapatong. Hindi dapat. May pressure dito. Hindi komportable nga. Mas, sa Dapat palm sa pala palm siya. talaga. Oo nga kasi kapag wala kang ganito, usually yung mga nagkakakalyo dito yan, no? Kasi yun yung nakapatong sa lamesa. Siguro, pang ano lang to, pang iwas na ganun. Yeah. Hindi ka na Ang magkakalyo. palm, hindi para sa wrist. Sa ano naman to? Pang palm siya. Sa keyboard din po, same thing din po. Pag ganun. Ito, lagyan Magiging natin patungan ng natin towel. sa keyboard. Dapat nasa palm din siya. Ayan. All this time yun pala yun. Kasi kahit po nung bata, Mali sa yung mga gamit computer natin, shops, no? ganyan. Sa wrist talaga nakapatong eh. Ayan. Itabi natin. Ayan, sa ano palm pala? siya, di ba? Palm, hindi wrist. Ang Hindi weird, ganyan, do? yun. Pagka ganito. Hindi pala ganyan. Ang weird kapag nakapatong sa Saan yung wrist. tama? Dapat Yan. sa Sa palm. palm, yan. Yun, oh. Mas comfortable? Oo. Oh. Ikaw gusto mo sa wrist? Ay, hindi ko pa na-try. Ay, try mo. Try mo. Ay, oo nga. That may ganito. Yan, ganyan. Now you know. Tapos kung masakit na yung wrist mo, ang pwedeng exercise na gawin ay yung mga wrist extension Ayan, and yan. wrist flexion. Hold it for 5 to 10 seconds ulit. 5 to 10 seconds. Yan. Tapos, Okay. flexion. Pa. Ganun lang siya. Tapos, shake your hands gently. Ganyan. Yan. Nakakatakot kasi magkaroon ng carpal tunnel. Pero may mga nagtitreat na po kayo na nagkaroon ng carpal tunnel. Paano po ba yung management dun sa mga ganong klaseng injuries? Depende kasi sa severity eh. Kapag masyado nang malala, kapag severe na talaga, it requires surgery. Ganun ka. Ganun Pero talaga. ano po ba yung mararamdaman ng mga may carpal tunnel? Ano Nagde-develop po ba na. yung mga signs? Kasi baka mamaya meron na pala ako, hindi ko pa po alam. Okay. Kapag parang namamanhid, may masakit yung kamay mo, Yung kamay fingers po mo, mismo. parang Alo. namamanhid siya. Parang kahit igalaw mo, parang hindi mo masyadong maramdaman yung kamay mo. Tsaka Ako, masakit siya. Pero pag ganyan po, kahit ano yan, kumbaga kahit anong age pwede mangyari. Like for example, bata pa lang nahilig na sa mga Yes. desktop. Depende ganyan. kung gaano ka yung prolonged exposure kasi talaga. Yun talaga yun. Kailangan talaga. 2020, parang maganda applicable nga yung 2020 sa hindi lang sa eye strain, no? Sa lahat. Sa lahat din. Kumbaga, from time to time, tayo ka, Yes. o kaya upo ka, mag-stretch ka. Ito And na. then, para hindi mo makalimutan na tumayo, set a timer sa cellphone mo o kaya sa smartwatch mo. Set a timer na parang, oras na para tumayo muna. Oo nga, sa smartwatch meron silang mga parang alert na, uy, ang tagal mo na nakaupo. Diba? May ganon. Uy, ang tagal mo na nakaupo. Tumayo ka na. Yun lang pag nasa biyahe, no, hindi ka makakatayo. Pero at least sa work, kung nasa bahay lang, kayang-kaya naman. Sa ano po, ito pong sa monitor naman, meron po bang effect kapag naman medyo natitilt? Kasi may monitor Oo po na nga parang natitilt down, Ito, natitilt kunyari up. nakayuko. Pero eye level naman po siya. Kaso, ang mangyayari, yung mag-a-adjust yung head mo. Kung paano mo titignan. Pwedeng sa slouch ka siguro forward.
Okay. Diba? Okay. So, Or pag magsaslouch ka mismo sa chair. kasi, para lang i-adjust. kasi nakayuko siya. Yes, kasi Okay. nakaano siya Pag yung nakayuko siya. ganun di ba pag masyado nakatingala din? Kung Parang dapat hindi masyadong tingala. Pwede namang medyo nakatilt upward, pero ibaba mo yung desk mo. Dapat eye level pa rin. Or slightly below eye level. Or itataas po to kasi po ito proper kay Joshua pero parang sakto na eh. mababa na po to pag nakatayo siya. Mababa ba? Parang feeling ko eye level. Parang Eh. eye level naman siya. Yan, pag ganyan. Wait lang, saan Pwede po ba bumabase ng eye ibaba pa ng level? konti. Sa top ng screen or sa middle ng screen? Ano po ba yung dapat nasa level? Yung top of the screen. Ayun. Top of the screen. Eye level. Ganun kapag eye level. So, kailangan, ito, dapat ayaw nga pa, paano yung position naman ng eye ko? Yan, yung relax na Diretso lang. position. Relax. Hindi ka dapat nakatingin sa taas or sa baba. Paano ba yung relax na? Ayan, relax. And then may effect din kung paano mo ipoposition yung monitor mo sa window. Kaya nga po, ano po yung mas maganda? Against, o nakatalikod, or nasa side? Saan po ba yung mas advisable? Dapat perpendicular. Perpendicular ang position. Perpendicular. So, nakaharap po sa bintana. Nakatalikod. Perpendicular. Your window should be either on your right side or left side. Ito yung monitor mo. Tapos ito yung window. Pwedeng dito yung window, pwedeng dito. Okay, so nasa side. Dapat hindi siya nasa likod ng monitor. Kasi kung ang window mo, nandito siya. Tapos ito yung, ang monitor mo. Ang mangyayari, parang masisilaw ka dun sa bright light coming from the window. So, pag nasa likod naman, pag nasa likod naman yung glare, yun naman ang problema mo. So, dapat nasa gilid lang. Nasa gilid ang window, kung pwede. Kung hindi naman posible yun, you can make use of curtains, blackout curtains, ganun, or window shades. Pero yung mga ganun po, kunyari, may bintana, gusto nila madilim. Kaso patay na lahat ng ilaw. Kasi iba sinasabi, hindi daw maganda na gumagamit ng anything na monitor na masyado madilim yung paligid. Mas maganda meron pa rin daw ambient light. Yes. Mas maganda yun. Sana may, kung pwedeng natural light coming from the window. Kung hindi naman, sana meron kang light sa likod, gano'n, ng monitor mo. Ayun yung mga tips ngayon. Thank you so much po. Guard! Yung mga smoothies natin. May dala po kami para sa inyo. May babayaran po? Magkano pong total? Ang total bill niyo po ay... Marami kami natutunan eh. Para sa inyo yan kasi ang dami niyong diniscuss. Pero pasalamatan muna natin si Miss Mary for joining us today. For sure, marami pong natutunan yung ating mga kasangbahay at feeling ko, simula mamaya, mag-aayos na po sila ng kanilang work setup or yung mga desk nila sa bahay nila. Kasi ang laki pala talaga ng difference kasi pag tinuturo ni Miss Ann yung tama, mafe-feel mo talaga na, ay, oo nga, mas comfortable pala talaga yung tama. Yeah, thank you so much for joining us today. Thank you din. Yes. Dahil baka po meron po kayong gustong batiin, Miss Mary Ann. Babatiin ko lang yung mga anak ko na sa bahay. Ayan, and yung mister ko po, si Paolo Bragas, ewan ko kung nanonood siya ngayon. Yung mga anak ko pa, si Michael, si Sam, si Ezekiel, and din po, sa rehab team, MCGI rehab team. Good morning. Good morning. At ako babati din Thank you po kay Kuya. Are you looking, mga kasabahay, for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results! Natikman nyo na ba? Ang sarap! Okay naman ba? Okay po, mga kasangbahay. Ito naman po ako magpapasalamat po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam nyo ba, mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation.
For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat muli sa lahat ng mga nanonood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita-kita tayong muli. Dito lamang sa Good Morning